Sir Benjo, are you still with us? Yes, Mr. Chair, magandang hapon po. Sir Chair, Benjo, yes. Could we ask for your inputs rin on this matter? Yes, Mr. Chair, of course, no, ito ay napakalaking usapin po sa aming mga guro. No? Right now, kagaya po ng sinabi ni Ms. Robino, marami rin kaming kaso no, hawak, may kinalaman po dito. And even in the past, no, marami po kaming teachers po. No? I could cite no, several cases po no, na kinasuhan, ano, na extort, no, na nagbayad no, para maiwas sa iskandalo. Kasi alam niyo po, itong iskandalo, ito yung kinatatakutan ng mga teacher. Kahit pa hindi ka talaga naman gumawa ng kasalanan, kapag ikaw ay iniskandalo, medyo talo ka kagad. Lalo na kung ikaw ay teacher, kasi iniingatan mo yung reputation. So, ang nangyayari po, no, kaysa naman makasuhan, pumasok sa isang legal na laban, ano po, no, nagbabayad na lang yung mga teacher kahit wala silang kasalanan. Of course, that's against our advice din, ano, usually. Pero talo po talaga, Mr. Chair. No? Kaya po, dadaanan ko lamang po, no, this document has been submitted no, to the Department of Education. Ano, and most recently po, noong 2019, ano po, nung ipinasa po namin ito uli no, sa Department of Education, na nagkaroon po tayo ng isang malaking usapin hinggil sa teacher no, na napahiya no, sa hindi lang sa social media, pati sa mainstream media. No. Bakit ba nangyayari ito? Kailangan po kasi talaga ng disiplina. Even you, Mr. Chair, no, you agree no, na kailangan talaga ng disiplina para matuto yung mga bata. No? Tayo pong lahat ay lumaki sa palo ng ating mga teacher, especially yung amin pong mga ka-generation, no, na pag pinalo ka ng teacher mo, nalaman ng nanay mo, papaluin ka uli ng nanay. No? So ngayon po, no, ang isa naming problema ay super regulated. No? Sobra na po no, yung regulation sa mga guro po natin, no? Over-regulated. No? Meron tayong DepEd Child Protection Policy no, that was mentioned no, by ASEC Bringas po, no, yung Child Protection Policy po at yung RE 7610 no, na binabanggit po kanina. No. Lahat po, no, lahat, practically, everything no, na pwedeng gawin ng teacher to discipline no, the students, no, ay, or the learners, no, ay pwedeng pumasok no, in any of the provisions no, of CPP no, or RE 7610 at ito ay kukonsider na abuse. Ito ay kukonsider na pang-aabuso ng mga bata. No? So ano pang nangyayari ngayon? And this is one of the reasons po, no, Mr. Chair, kung bakit po yung ating mga bata ngayon ay talagang medyo relaxed. No? Minsan, no, yan, kagaya ngayon po, umulan, no? Ayaw na nilang pumasok kasi umulan. Pag uminit, ayaw na rin naman nilang pumasok. No? Kapag pinagalitan sila, sasabihin may mental health issue. No? This not, of course, no, we consider no, these children po no, as our own children din naman. Napanggitin kanina Ms. Rubino, talaga naman pong ganun magmahal ng mga teacher. At kung medyo nakapagsasalita, pumupukpok sa lamesa, sumisigaw, minsan ang babato ng eraser no, yung ating mga teacher, no, lahat po ito ay dahil mahal nila yung ating mga bata. No. Wala pong teacher po, no, na walang sino mang tao no, na naturally ay pipiliin niya maging teacher kung hindi siya likas na mapagmahal, hindi siya likas na maunawain, o hindi siya likas na mapangalaga sa mga bata. No? Kakambal po ito ng aming pagiging guro. Kakambal po ito ng aming profesyon. Kaya kung yung mismo no, na nature ng aming profession ay aalisin po sa amin, paano namin ito magagawa ng mabuti? No? At yan po yung dahilan kung bakit ang dami po ng mga teacher ngayon, no, na kaysa makasuhan siya, papabayaan na lang niya yung mga bata na magulo, papabayaan na lang niya yung mga bata na hindi matuto, no? Kasi kapag inasikaso niya po, well, of course, no, in all fairness to the Department of Education, we have no, what we call no, in the child protection policy po, no, we have this positive discipline no, provision, no? But yung positive discipline provision no, is only composed of 2 or 3 sentences and then wala na. No? Kung paano po namin ito gagawin, wala na. It's a long process po. No? Pero kailangan po namin ay yung mismo no, doon sa classroom situation natin no, sa Pilipinas kung paano ito gagawin. No? We have the Magna Carta for Public School Teachers no, to protect our rights and welfare po. No? Pero ito po yung napatunayan na hindi po ubra no, doon sa ilang mga polisiya po no, on children. Ngayon po, Mr. Chair, ito po yung aming with due respect no, doon sa substitute bill na napakaganda no. Let me just enumerate po no, some of our recommendations po. Dapat no, hindi well, this not in particular with the substitute bill no. Sabi ko nga po napakaganda niya ano po.
It goes beyond, no? Dito po sa bill na pinag-uusapan natin. Una, dapat i-reduce natin yung klase, no? Yung class size natin to at least 30 students per classroom. Pangalawa, bigyan po ng sick and vacation leave yung ating mga guro. Wala po tayo niyan, no? I-professionalize po natin yung guidance and counseling. Bigyan po yung ating mga registered guidance counselor ng mas mataas sa salary grade. Ang aming recommendation po, at least salary grade 18. No? Nabanggit niyo po kanina, salary grade 16. Pero po yung salary grade 18, katumbas to ng master teacher. Sapagkat yun din po yung katumbas ng kanilang qualification. Mag-create po tayo ng mas maraming SPED centers. No? Kanina, binabanggit na po ito sa San Jose del Monte. No? Dapat po may SPED centers. No? At least lahat po ng syudad o lahat ng cluster of municipalities po natin. Ano po? Institutionalization po ng alternative school discipline policies agreed by school administrators, teachers, parents, and learners. Number 6 po, ito po yung binabanggit din ninyo po kanina, no? Dapat po ma-amend yung certain penal provisions, no, of RA 7610 para hindi naman po lahat, no, pati yung simpleng napaka-bias, no? Pwede po natin sabihin napaka-bias, hindi po against teachers, against teachers' interest po, no? Napaka-bias ng RA 7610 kasi pag pinukpok mo yung lamesa at nagulat yung bata, that could be considered as abuse. We had the case po, no, in North Caloocan po, no, na trenetin niya yung bata, no? Paano niya trenetin? Sabi niya, pag hindi ka nagpagupit, ibabagsak kita. Ano po ginawa ng bata afterwards? Sinaksak yung teacher, patay. Ano po? Meron po tayong isang case ngayon po dito sa Central Luzon. Ano po? Anong sinabi ng teacher? Kapag hindi ka tumigil, lalagyan ko ng scotch tape yung bibig mo. Inasuhan po yung teacher, ongoing po ngayon. Ano po? Number 7 po, protection of teachers from harassment, intimidation, physical threat, extortion, and media sensationalization. Hiring of dedicated lawyers for the defense of public school teachers facing administrative and criminal charges. Number 9 po, massive and substantial training on positive discipline approach. And number 10 po, review ng child protection policy ng Department of Education at magkaroon din po dapat, no, ng teacher protection policy, no. Last point, Mr. Chair, no, kaya po dito, no, napakaganda na po nito. Gusto ko po sanang isa-isahin po yung aming mga appreciation po dito sa bawat sections po nito, no? Sa bawat section po nitong substitute bill. Pero general na lang po, no, para hindi na po ako magtagal, no? Una-una po, yung section 4, gusto po namin sana yung teacher's manual, tawagin po natin ito, no, na teacher's protection manual para po ma-emphasize yung intention, no, na protektahan ng ating mga guro, no, at hindi lang simpleng teacher's manual po, no? At yung binabanggit po, no, na dapat makasuhan din po yung mga magulang, no, kapag ka napatunayan, no, na ito ay malicious accusation at walang batayan, no, dapat kasuhan din po. Hindi pa pwedeng kapag ka yung teacher po ay naabuso, yung teacher po ay pinagtawanan, hiniya, no, tapos gano'n na lang yun. Hindi po naman po pwede yun, no. Para naman po, hindi para dahil gantihan, ano po, kundi para maging maiwasan po natin, ma-prevent po natin yung napakadaling magkaso sa mga teacher, no? At napakadaling magkaso dahil talagang napaka-vulnerable po, no, nung kalagayan ng ating mga guro, no? Doon po sa binabanggit ninyo, and this is my last point, doon po sa binabanggit ninyo po, tama po 'yan, no? Dapat po yung mga teacher po yung ilan, ano, na mga sinasabi nating mga intended, no? Actions intended for discipline, no, na dapat nating tanggalin, no, doon sa RA 7610. And this bill, no, should amend, no, certain provisions po of RA 7610 para naman po maprotektahan din yung ating mga guro. And then lastly, yung pagbibigay po talaga ng abogado sa ating mga teacher na nakakasuhan. Dahil ito ay nakasuhan sila in line of their official duty, no? Kahit pa ang kalaban po dito ay ang DepEd as an institution, dapat pa rin po na yung mga teacher po natin, no, ay mabigyan po ng proteksyon, no, and legal defense, no, at that, no. Yun lamang po, Mr. Chair, at maraming salamat. Thank you. Thank you, Sir Benjo. Yes.